Alis na muna ako. So in computer system services, there are three units of competencies. Okay, number one is basic, common, and core competency. Sa core competency, ito sa breakdown na tinatawag nila na unit of competency din siya. So number one is install and configure computer system. Number two, set up computer networks. Number three is set up computer server. Number four is maintain computer system networks. Okay? So itatake natin muna ang COC1, yung tinatawag na install and configure computer system and networks. Okay? This is the first unit of competency. So yung tinatawag sa COC1. So sa install and configure computer system. Okay, dito, ang ginagawa natin dito class, okay, since more of actual tayo, sa test na kasi, yung tinatawag namin na safety competency based training. So dapat hands-on natin yung mga bagay na gagawin dito sa install and configure computer system. So by modules ito class. So since dito sa install and configure computer system, okay, ano-ano magagawin natin dito? So sa install and configure computer system, meron siyang tinatawag na, okay, there are installing and configuring computer system, meron siyang tinatawag na dito, bakit ang driver ninyo ay palagi kayong pinapati sa assemble ng computer system? Because the purpose of installing and configuring computer system is to master. Okay, kasi dito mag-master tayo kung paano tayo mag-assemble ng computer system. Okay, so i-explain ko sa inyo class kung paano natin gagawin yan. Yung where na tinatawag na nito, dalawa ang dapat natin ma-install dito. Yung tinatawag na hardware and software. Kasi magkakaiba po ito. We're talking about hardware. Kung ano ang bagay sa computer natin na makawakan, yan ang tinatawag na hardware. Okay, ano ang mga halimbawa? Example dito ay system unit. Okay, ano ba ang system unit? Ang system unit ay buo na siya. So ang ibig sabihin, nandoon na yung monitor, nandoon na ang keyboard, lahat na kinakailangan natin sa system unit, nandoon na siya. Ibig sabihin ay set na siya. Okay, sa software naman, example ng software, kung ano naman ang i-install natin sa loob ng computer system natin, yan ang example ng software natin. Example, operating system. Okay, yung mga application. So ano halimbawa ng mga application? Like for example, Microsoft Office. Yan ang mga example ng mga software natin, drivers. So anything, kung ano ang install sa computer system ninyo, yan ang tinatawag na software. So ganito class. So i-develop ko sa inyo kung paano kayo mag-disassemble ng computer system. Okay? So kailangan natin ito class. Since sinabi ko sa inyo kanina, dito ay i-master natin kung paano tayo mag-disassemble ng computer system. Because ang computer system unit natin ay marami siyang brand. Okay? Naintindihan mo class? Kasi kung isang brand, halimbawa, ang alam ninyo, like for example, sa Lenovo, Acer, magkaiba po yan. So dapat dito, kaya i-master natin, okay, kung paano mag-disassemble computer system. Okay, so master it, kung paano mag-disassemble computer system. Number two, dapat alam natin ang mga names. So familiarize the name of its component, especially components mounted on the motherboard. Okay, number three, dapat alam natin ang function ng bawat computer natin. Okay, especially sa mga devices, components. So dapat, kung alam na natin ang pangalan, dapat memorize na natin ang function ng each component natin. Okay, so before we proceed, alamin natin kung anong mga tools na ginagamit natin sa pag-disassemble computer system. Okay, so dito na tayo sa tools na yun. Dapat alam natin kung ano ang mga tools na ginagamit natin sa computer system services, especially sa install and configure computer system. Okay, kasi bawat qualification, especially pag-test na ang mga qualification ay mayroon siyang sarili kanya-kanya tools. Sa atin din, mayroon din tayong tools na ginagamit. Okay, actually, ito na yun, yung mga tools na ginagamit natin, yung usually ginagamit natin.
So ito yung mga tools natin class. Ito, ang tools na ito, itong tinatawag nila screwdriver. So since ito dalawa siya sa isang ano lang, okay, pwede sa ito ngayon, so nakikita nito, ito yung tinatawag na start screwdriver. Para sa start screw, tinatawag din ito na usually tinatawag na tinatawag na screwdriver. Okay? So, kadalasan ng mga computer ngayon, okay, ginagamit nila ng screw ay yung start screw. Okay? So, yung start screwdriver ganito siya kasi nakikita nito. Okay? So, since ito ay dual siya, dalawang ano nito, kung baliktawin natin ang screwdriver, ito naman ang tinatawag na flat screwdriver. So, magkaiba siya, tapos tingnan mo. Ito naman ay isa lang siya, oh. Pero kaya sa tinatawag na flat and screwdriver, kasi flat siya. So, ginagamit din natin ito. So, ito yung tinatawag na screwdriver. Okay, so dalawang klase, meron siyang flat and screwdriver, meron siya start and filled screwdriver. Ito naman, ito yung tinatawag na standard or mechanical plier. Ginagamit din natin ito. Okay, so ito yung tinatawag na mechanical plier. Okay, so ginagamit natin ito sa pag-disassemble. Ito naman ang tinatawag nila, okay, beaded siya. So para siyang karayo, so nakikita nyo mas makulis siya. Tinatawag din ito na long nose, yung po na tinatawag na long nose plier. Okay? So ginagamit din natin ito guys. Okay, since ito magkaparehas lang siya, maliit lang siya, tinatawag na ito mechanical standard plier. So ito naman yung wire stripper. Okay, guys, nakikita sa wire stripper naman ito ay binabalatan na yung wire ninyo. Kung sakaling ma-assign kayo sa setup networks, so ginagamit natin ang wire stripper. So ito naman yung pass down tool. Yung pass down tool, ginagamit natin ito kung mag-set up din tayo ng setup computer networks. Anyway, i-explain ko din sa inyo, since nandito pa tayo sa install ng video, kung saan ba talaga ito ginagamit ang pass down tool. Ito naman yung clipping tool, ginagamit din ito natin sa setup computer networks. So, i-explain ko lang mamaya since nandito pa tayo sa install ng computer system. Ito naman yung tinatawag na LAN tester. So, maramihan ito kasi since sa setup computer networks marami kayong ginagawa. Ito naman ay tinatawag na LAN tester. Kung mag-print kayo ng fast internet cable, ito yung tester niya. Para katumbas siya na multi-tester. Okay? Tinitingnan niya kung ang pag-print nyo ay tama ba. Okay? Na makikita na dito kung tama yung pag-print niyo. So ito naman ang tinatawag na multi-tester. Okay? Multi-tester ito, tinitest nila yung mga current, yung mga devices o components nyo nasisira. So kailangan natin ng multi-tester kung gumagana pa yung mga components natin. So yung class. So ito lahat. Actually ito class marami pa siya. Since ito ang ginagamit natin, usually, so yan lang ang explain ko sa inyo. So ngayon, papasok na tayo sa disassemble computer system. Okay, remember class, kung mag-disassemble computer system tayo, dapat mayroon tayong tinatawag na safety procedure. The most important is the safety procedure. Okay, actually marami siyang safety procedure. So kinuha ko ng at least mapamigay kayo ng 5 safety procedure before you assemble your computer system. Okay, ano yun? 5. Pwede na yun. Kailangan natin. Number 1, okay, the most important is always unplug. Okay? Always unplug. So ito yung system unit natin. Okay? So ibig sabihin pag system unit, kasi nadalas tinatawag natin kasi, kung hindi kami nakapag-aral ng gaya nito, tinatawag natin ito ay CPU. Tapos mali po yun ang CPU na tinatawag natin. Kasi ang CPU stands for Central Processing Unit. Pag ganito siya kasahul o yung set siya, tinatawag natin ito ay System Unit. Ngayon, ipuproceed natin, bago tayo mag-disassemble ng computer system, situit na makamemorize tayo ng at least 5 safety procedure. Yun ang sinabi ko. Number 1 is, okay, always unplug the power cord.
Okay, mahalaga itong class.